So ngayon ay magpakain tayo sa ating mga sisiw ngayon, no? Okay, yan po ang ating mga sampin. Yan. So oras ngayon is 1:41. Okay, ng hapon. So tuwing magpakain ako sa aking mga sisiw yung nandito sa kulungan, bali 3 times a day, mga 7 AM sa umaga, mga 12 to 1 PM, tulad ngayon hapon or mga alas 12, kaya yan, magpakain tayo sa ating mga sisiw. So yung nandito lahat sa ating kulungan, bali 3 times a day ko sila pinapakain dito. Yan po yung ating sampin, mga pure sampin po yan. So kahit ganito na po sila kalaki ay sinasabay ko na lang, 3 times a day ko na lang din sila pinapakain. So most of the time kapag magpakain ako sa umaga at saka mga banda mga 3 PM or mga 4 PM, mostly talaga ay sa wet feeding sila, pero tanghali yan, dry feeding yung pinapakain ko sa kanila. Okay. Dito bakante na, so dito pakain tayo dito. Yan, ito yung aking mga shamo. So, dito na, balik. Yan. So yan po ang aking mga shamo yan. 2, 4, 6, 8, 10, 10. So ang sabi nga nila, no, na kapag ganito na edad, mga below 1 month old or mga 1 month old, unlimited daw yung pagpakain. So ang sa akin naman dito ay iba, dahil sa umaga magpakain ako ng konti na yung kaya lang maubos nila, tapos sa hapon ayan, magpakain naman tayo. Kasi kung unlimited yung pagpakain natin sa kanila, kung hindi nila maubos, ikaskas nila yung feeds, o kaya pag madumihan nila ayaw na nilang kainin, so masayang lang yung feeds. So yan po yung ginagawa ko, 3 times a day, pa konti-konti lang yung pinabigay ko na feeds para hindi masayang, kasi mahal kasi yung feeds ngayon. Okay, so punta tayo dito sa kabila. Dito din po yung ating mga iba na mga sampin. Kaya natin ang feeds. So yan po ang ating mga sampin, no? One month mahigit na to sila, mga nasa 45 days old. Yung iba na maliit dyan, mga 1 month pa yan sila. Hinahalo-halo ko kasi sila para kulang kasi tayo sa kulungan. Okay. Kasi ang ingay nila pag hindi pakainin tuwing tanghali. Kaya pinapakainin ko na lang sila. Kahit konti lang. So dito din po yung iba na mga sampi, no. Ayan. Actually mas maganda kapag mayroong mga karton tayong ginagamit para hindi malamigan yung mga sisiw. Kasi kapag marami na, napapansin natin sa iba na hindi na sila masigla. So baka ginawin siguro sila pag tuwing gabi.
Ayun. Lipat tayo sa kabila. Dito naman yung mga 3 days old ko na mga basilan. Oo. So sa ganyang edad daw, yun nga yung sinabi ko kanina, maganda daw yung unlimited na pagkain para mas mabilis lang lumaki. Na-try ko na yan dati pero same result naman din sa ginagawa ko dito na magpakain lang ng 3 times a day. So ganyan, nagbigay lang tayo ng konti. So mamaya naman mga 4 or 3 PM magbigay na naman tayo para hindi masayang ang feeds. So depende na lang sa atin kung ano po ba yung diskarte natin sa pag-alaga ng ng ating mga manok. Ano lang yan i-observe natin sila kung ano yung maganda. Iba-iba kasi tayo ng mga sistema at iba-iba din po yung mga manok na inalagaan natin. Okay. Dito, meron tayong piniprepare na pagkain sa kanila para sa ating basilan. Dalawa lang yung 6 kasi nito na may bumili na dito kasi kaya yon dalawa na lang sila na iwan. Doon tayo sa kabila, parang gutom na ata sila. So yan po ang ating mga basilan. Dagdagan natin ito. Kita nyo yung ating kulungan, merong butas yan. Kasi kapag ihalo kasi natin dyan, masasayang ang feeds. Kasi yung inahing manok na ito, yan, malakas siyang kumaskas. Minsan madisgrasya yung ibang mga sisew o kaya matapon lang yung ibang mga feeds. Kaya yan ang ginagawa ko na lang dito. Actually, ang tagal-tagal ko na sa pagmamanok, mga sobra na 3 years siguro. So, ang dami na po natin mga observation kung ano po ba yung tama at hindi. Oo, minsan maganda yung naka-attend ka talaga ng seminar, pero hindi naman lahat doon ay pwede nating i-apply dito sa ating manukan. So, i-observe lang yung ating mga manok kung ano ang dapat tignan, kung ano yung mga mali-mali, di ba? Yun ang itama natin. Kasi dito sa ating manukan, araw-araw ay iba-iba kasi yung problema. So minsan masabi natin, mali pala yung ganyan, yun pala yung tama. Di ba? Dati alam nyo, unlimited talaga yung ko kasi yun ang nakikita ko kadalasan, sabi nila. Pero talagang kalaunan binago ko na. Mas maganda pala pakain ka umaga, tanghali at saka hapon. Yun ang pinaka-epektibo. Pag mag 2 months mahigit na, yan, pwede na 2 times a day. Alam nyo, napapansin ko sa mga sisiw kapag halimbawa nasanay sila na pinapakain natin sila ng tanghali, talagang ang ingay nila kasi nasanay nga sila na 3 times a day sila pinapakain natin, di ba? Yan ginagawa ko, ulo lang yung nakalabas sa inahing manok kasi pag ihalo natin dyan, tapon lahat ng feeds pati tubig. So yan ang diskarte ko na kulungan, hindi niya makaskas yung feeds, di ba? Okay, lipat tayo sa kabila. Tapos ganun din dito, yan tingnan mo, gusto yung inahing manok na kumaskas, pero sa feeds, kumaskas sa feeds, pero
Ayan, no? Hindi niya makaskas kasi nga ulo lang yung makalabas niya. Ayan. Pero kung gumagamit ka ng ano, actually ng incubator siguro, hindi niyo na kailangan ng ganitong kulungan. Kasi sinasadya natin yan na yan, ulo lang yung makalabas diyan. Dahil nga yun na explain ko nga kanina. Para pagkaskas na hindi maapakan yung mga sisiw pati matapon yung mga ano, mga feeds. So yun nga no, sa pag-alaga natin sa manok ay iba-iba tayo ng sistema sa pag-alaga, depende sa kung ano yung maganda base po sa ating mga observation. So kayo mga ilang beses ba kayo magpakain sa inyong mga sisiw araw-araw? So ako 3 times a day, so depende na lang sa inyo kung ano sa tingin nyo yung maganda yung pag-alaga sa mga sisiw or ilang beses tayo magpakain sa ating mga sisiw.